Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po, naging isang ganap na bagyo na yung low pressure area po na minomonitor po natin kahapon. And as of 8 in the morning today po, ay lumakas pa ito bilang isang tropical storm at meron ng international name na Nangka. Huling namataan ng bagyong Nangka at 2,310 kilometers po sa silangan ng extreme northern Luzon. At base po sa ating analysis, ay kumikilos palayo or eastward po ang nasabing bagyo at hindi na direktang makakaapekto sa alimampanig ng ating bansa at hindi na din papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, meron tayong minomonitor ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap dito po sa loob ng ating FAR. At meron din tsansa na within the next 1 to 2 days ay meron diyang mabuo na low pressure area pero in general movement niya ay palayo din po sa ating kalupaan. Yung southwest monsoon or hanging habagat ang siyang nakakaapekto pa rin po directly sa malaking bahagi po ng Luzon. Dinedirekta po ng mga weather disturbance dito po sa may east ng ating bansa itong southwest monsoon natin at nagkakaroon nga po ng interaksyon sa kalupaan po ng western Luzon. Kaya matataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, pabugso-bugsong malakas na ulan dito sa may areas po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At malakas din po, meron din tsansa ng mga paminsan-minsan light to moderate rains in some areas pa ng Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, and Southern Luzon. Meron tayong tinaas na yellow rainfall warning dahil po yan sa habagat. Ibig sabihin, heavy rains po ang posible sa susunod na 3 oras hanggang mamayang alas 8 po ng gabi. Meron tayong yellow warning or heavy rains na aasahan sa Zambales. Gayon din sa Bataan, hilagang bahagi ng Tarlac, Northern Nueva Ecija, gayon din sa may Southern Pampanga, Southern portion ng Bulacan, buong Metro Manila, halos buong Rizal, at dito rin po sa may western portions ng Cavite and western Batangas. Kapag meron po tayong yellow warning, meron nga po tayong heavy rains or malalakas sa mga pag-ulan. So maging alerto po yung ating mga kababayan na naninirahan po sa mga low-lying areas dahil posible pa rin po ang mga flash floods or yung mga pag-apaw ng ating mga kailugan. At knowing po na ilang araw nang inuulan itong mga areas po na nabanggit natin, mataas din po ang tsansa ng pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. So within the next 7 days po, meron nga po tayong weather disturbances na minomonitor po sa ating monitoring domain. Si Bagyong Nangka, inaasahan pong kikilos palayo at inaasahan kikilos naman pahilagang silangan sa mga susunod po na araw. So hindi naman siya direktang makakaapekto. Yung minomonitor nga natin ng mga cloud clusters, posibleng may babuo dyan na low pressure area pero yung general movement niya ay eastward. Susundan po itong si Bagyong Nangka. Habang meron din po tayong posible na weather disturbance pa or possible low pressure area sa mga susunod po na araw sa malayong parte pa dito sa may gitnang Pacific Ocean at yung general movement naman niya ay moving towards dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagsapit po ng Tuesday, nasa labas pa naman ito ng PAR, di pa naman makakaapekto sa ating bansa. May medium chance or katamtamang chance na ito'y ma-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At posible pa mabago yung scenarios natin regarding this weather disturbances kaya lagi pong tumutok sa ating updates. Para naman sa lagay po ng panahon, magbaon pa rin po ng payong, kapote or boots sa malaking bahagi po ng Luzon. Yung mga inuulan po ngayong araw, posibleng ulanin pa rin po bukas. May tsansa pa rin po ng pabugso-bugsong, light to moderate with at times heavy rains. Ang Ilocos Region, Batanes and Babueng Group of Islands, halos buong Cordillera Region and Central Luzon, pababa ng Metro Manila, halos buong Calabarzon at dito rin po sa may Mindoro provinces, mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at landslides at tumutok or makipag-ugnayan sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng evacuation or rescue at sila rin po makakapag-decide kung meron nga bang cancellation ng pasok or trabaho sa inyong lugar. Habang natitirang bahagi naman po ng Luzon, ito pa rin mga nasa eastern sides, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, sinasamahan ng mga pag-ulan pero hindi kasing dalas itong mga areas po na nandito sa may western section, lalo na dito sa may Kabikulan, generally fair weather conditions naman po. So for Metro Manila, mula 25 to 30 degrees pa rin ang temperatura bukas. For Baguio, malamig pa rin po from 18 to 21 degrees at may kainitan sa may Tuguegarao City, Cagayan hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan, lalo na itong central and southern portions, gayon din ang halos buong Visayas and Mindanao, bahagyang maulap at madalas maaraw naman po ang kalangitan mula umaga
hanggang early afternoon. At asahan na magiging mainit at maalinsangan pa rin po pagsapit ng tanghali. Yung ating mga temperatures, kagaya sa Puerto Princesa, 33 degrees yung maximum. Ganyan din sa may Zamboanga City. Pero 34 degrees po posibleng umabot dito sa may Cagayan de Oro City and Tacloban. Hindi pa po dyan kasama yung heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan. At may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na dito sa may northern portion of Palawan, sa bahagi ng Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, and Iloilo, and Antique rather. At aasahan din po yung mga isolated thunderstorms naman in some areas of northern Mindanao, Caraga region, and Zamboanga Peninsula. Within the next 2 days, wala naman po tayong inaasahang gale warning or banta pa rin sa mga delikadong alon. Pero dahil sa southwest monsoon, medyo katamtaman hanggang maalon ang karagatan po dito sa may parting northern Luzon at sa seaboards din po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Palawan. Posibleng umabot hanggang 3 metro po sa mga susunod na araw. Delikado pa rin yan for small sea vessels habang sa natitirang baybayin ng ating bansa, dito sa may Quezon, Bicol Region, pababa ng Visayas and Mindanao, generally kalahati hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon at possible na umaakyat ito hanggang 2 metro kapag meron tayong mga thunderstorms. At para sa lagay naman ng panahon ngayong kalagitnaan na ng buwan ng Agosto, meron pa rin po mga pag-ulan dito sa Luzon. Magpapatuloy pa rin po ang maulang panahon. So, sa mga nagtatanong po kung kailan ba aaraw na ng tuluyan dito sa Luzon, ang sagot po natin ay hindi pa anytime. Posible pa ito by later next week dahil meron pa tayong mga nagde-trigger ng mga southwest monsoon kagaya ng mga bagyo, mga low pressure areas dito sa may central and western Pacific Ocean. So for Metro Manila, ganyan din yung mga nabagit natin na lugar sa Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, Calabarzon, and Mimaropa. Yan pa rin yung mga pinakang ulay natin na lugar simula po sa Friday hanggang sa matapos ang weekend. So sa mga nagbabalak po mamasyal, lalo na dito sa may areas ng Cordillera Region, medyo delikado pa rin po. Lalo na on the way, mataas ang tsansa ng mga road closures dahil patuloy ang mga pag-ulan na nagdudulot nga ng mga landslides at gayon din doon sa mga low-lying areas naman dito sa may Central Luzon and Metro Manila as well as yung mga kalapit na probinsya pa dito sa may Calabarzon. May mga bahaing lugar din po dyan at maaaring magpatuloy nga sa mga susunod na araw. Magbaon po ng payong, kapote or boots again kung lalabas ng bahay pero kung wala namang importanteng lakad ay ipagpaliban po muna. Habang dito sa may Bicol Region and other parts pa ng Luzon kagaya ng Quezon, Aurora, and Cagayan Valley, generally fair weather conditions pa rin. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, simula po sa Friday hanggang sa Sunday, ay mananatili pa rin pong bahagyang maulap at minsan maaraw nga ang kalangitan, lalo na sa umaga hanggang sa early afternoon. May mga thunderstorms pa rin naman po tayong mararamdaman, lalo na sa western portions, kaya magbaon pa rin po ng payong just to make sure, magagamit din natin yan pagsapit ng tanghali kapag sobrang init ng panahon. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy pa rin yung halos araw-araw po ng mga fair weather conditions. So bahagyang maaraw at minsan nagiging magulap lamang ang kalangitan. Ideal naman kung meron kayong mga bakasyon po dito sa may Visayas and Mindanao. Yun nga lang, pagsapit ng tanghali, maraming lugar po dito sa Mindanao posibleng maging mainit at malinsangan. Lalo na sa may area po ng Cagayan de Oro, Butuan, General Santos, and Cotabato, nasa 34 to 35 degrees Celsius ang maximum temperature.